Tumulo ang luha ni Rebane na makita niyang kanyang lolo na nakaratay sa kama. Her grandfather didn't seem so intimidating in his sleep. Mapayapa ang anyo nito. Kararating lang niya sa bahay nang sabihin ng isa sa mga katulong na nasa ospital daw ang kanyang lolo Bartolo. Kahit napagod siya sa biyahe, ay nagtungo siya agad sa ospital. Dahan-dahan siyang humakbang sa kamang kinahihigaan nito. Nanginginig ang kamay na hinaplos niya ang kamay nito. I'm so sorry, Lolo. Hindi ko sinadyang bigyan ka ng alalahanin. Umiiyak na sabi niya. Nang kausapin niya ang doktor kung ano ang sakit nito, sinabi ng doktor na overfatigue lang daw ito. Sinabi rin sa kanya ng doktor na kung maaari ay iiwas mo na ito sa trabaho. Ang tanging pinagsisisihan niya sa ginawa niyang pag-alis ay hindi man lang niya nadamayan ang kanyang lolo. She should have been there. At least, she could have reminded him to take it easy on work. Pero dahil sa kanyang karuwagan, ay naisipan na lang niyang takbuhan ang kanyang problema sa halip na harapin iyon. Dapat ay kinausap na lang niya ito ng masinsinan tungkol sa pagtutol niya na nais nitong ipakasal siya sa lalaking hindi niya mahal. Maybe he would eventually understand. Sana ay hindi na rin niya nagawa ang katangahang iyon sa resort. Hindi siya umalis sa tabi nito buong magdamag. Naalimpungatan siya sa marahang pagkaplos sa kanyang ulo. Nasilaw pa siya sa liwanag na naglalago sa bintana nang imulat niya ang mga mata. Pag-angat niya ng ulo ay nakita niyang nakangiting nakatunghay ito sa kanya. Sorry kung nagising kita, iha. Malamyos na wika nito. No, it's okay. Kagabi ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Ang tanging natandaan niya ay ang paghawak niya sa kamay nito habang umiiyak. Saan ka ba nagpunta, Rebane? Natigilan siya sa tanong na yun. Lumayo po muna ako sandali, Lolo, para makapag-isip and to unwind. O takasan ng isang bagay na ayaw mo? Nanghuhuling tanong nito. Yes, partly. I want to evade the absurdity of your idea. Sa tingin mo ba, sa ginagawa mo ay magbabagong isip ko na ipakasal ka kay Neftali? Nabigla siya sa sinabi nito. Mukhang hindi pa rin nagbabago ang pagnanais nito na ituloy ang arranged marriage niya. Huwag na muna nating pag-usapan ngayon ang bagay na yan, Nulo. We can talk about it later. It would make a difference kung ngayon o kung kailan pa sa hinaharap natin ito pag-uusapan. It only goes down to one thing. Kinakailangan ko nang malaman ang kasagutan mo tungkol sa bagay na ito. Mariing sabi nito. Sinalubong niya ang tingin nito. Tila wala sa kanila ang nais magpahinuhod. Parehong ipinaparating ang katigasan ng kalooban. Wala sa kanilang nais mo nang magbaba ng tingin. Bago mo isatinig ang iyong pagtutol, nais ko lang ipauna sa iyo na isaalang-alang mo ang kalagayan ko. He's using blackmail now, anang isip niya. Sana ay pumayag ka na sa kasunduang ito. Matanda na ako, iha. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako naririto para bantayan ka. Gusto ko lang, matahimik ang isipan ko na kapag nawala ako ay may isang lalaking magbabantay at mag-aaruga sa iyo. Hinawakan nito ang kamay niya at marahang pinisil. Lolo, don't talk like that. Mahaba pang buhay mo. Makikita mo pa maging apo mo sa akin. Nahihindik na sabi niya. Kaya wala kayong dapat ipag-alala o kaya ay ipagmadaling ihanap ako ng mapapangasawa. Sandaling naghari ang katahimikan sa loob ng silid. Gusto ko lang namang malaman ang sagot mo. Ang pagpayag mo. Maya-maya ay sabi nito, nagsusumamo ang tinig nito. Nasa mga tari nito ang tahimik na pag-uutos na sumangayon na siya. Hindi ko pa maibibigay yun ang sagot ko, Lolo. Kailangan ko pang mag-isip. Pero, matagal kang nawala. Hindi ka pa ba nakapag-isip doon sa pinuntahan mo?
You've been away for almost a week. Pinagpasalamat niya ang pagdating ng nurse para sa routine check-up. Kahit paano ay pansamantalang natakasan niya ang pag-uusap nila ng abuelo na maaring makompromiso sa kanya. What? Why do we have to go that far? Kunot noong tanong ni Neptali sa Lolo Fortuna. Tuon na kasi ngayon nakabase si Bartolo simula na magkasakit siya sa Nueva Ecija na siya nagpapagaling. Sagot niya. But I have an important meeting with a possible investor tomorrow. Then screw that possible investor. He is just prying on our business trying to get some scoop. Pagkatapos ay hindi rin siya mag-i-invest sa atin. I just want to remind you, Lolo, na hindi pa ako pumapayag sa kagustuhan mong magpaipakasal ako sa apo ng kaibigan mo. 2 weeks ago, he had to go away to think, pero hindi pa rin niya magawang mapapayag ang sarili sa nais nito. Bakit kailangan mo pang mapag-isipan? Bakit kailangan mo pang mag-isip? Tanong nito. Isalang-alang mo naman sanang kaligayahan ko, apo. Matanda na ako. Please, spare me from experience poverty again, iho. Pinalungkot nito ng gusto ang tinig. So, kailangan ninyo akong ipagtulakang ipakasal ng sapilitan dahil ayaw ninyong maghirap? That is absurd. Oo, sabihin mo nang maniningil ako sa iyo ngayon, pero gusto ko lang kitang protektahan. Para sa iyo kaya ginagawa ko ito. Is that so bad? Damn, you're so consumed with your hunger for money. Why can't we accept the fact that the business is not doing well? You know I can work for another company and I can still give you a comfortable life. Alam mo yon, bago mo ako pinauwi mula sa Singapore. Hindi ito sumagot. Inaamin niyang nahihirapan na rin siya muling ibangon ng kumpanya. Sa Singapore siya nakabase bago sinabi ng kanyang lolo ang tungkol sa problema ng kumpanya may 1 buwan na ang nakakaraan. It was so sudden. Wala siyang makita ni katiting na dahilan para mangyari yun sa kumpanya. His grandfather's business was doing well. Hindi rin siya nito pinipressure na pangasiwaan ng kumpanya dahil nasa computers ang hilig niya. Isa siyang analyst sa Singapore. Kaya nagulat na lang siya nang tawagan siya nito dahil kailangan nito ang tulong niya sa kumpanya. He was trying to make it work. Alam niya kung gaano yung kahalaga para dito. Isang paraan na rin niya yun ang pagpapahayag ng kanyang pasasalamat dito at pagtanaw ng utang na loob. Ito ang tumatayong magulang niya simula nang mamatay ang mga magulang niya noong 10 taon pa lang siya. Madali lang sa iyong magsabi ng kanyan dahil ni minsan ay hindi mo maranasan ang hirap ng buhay. Napakunot noo siya. Nagtatanong ang mga mata. Marami akong hirap na pinagdaanan bago ko natamo ang lahat ng to. Binusabos ako na lahat ng mga naging amo ko. But I didn't have any choice then. I had to survive. Ginawa ko ang lahat para lang mabuhay ako. Mataman lang siyang nakikinig dito. Noon lang nito sinabi ang bagay na yon. Ngunit dahil sa determinasyon kong iangat ang sarili ko, ay umalis ako sa aking amo. Sa ginawa ko, namulat naman ako sa mapait na kalakaran ng buhay, na ang mga taong walang pinag-aralan ay nasa ibaba, tinapak-tapakan ng mga nakakataas. At dahil hindi ako nakatapos kahit ng high school, ay wala akong makitang matinong pagkakakitaan. I had to beg to eat. Naging batang kali ako. Doon ko naranasan ang magutom. Minsan ay nakakaisip ako ng hindi maganda sa kapwa ko para lang matugunan ang kalam ng sikmura ko. Noon ko nakilala si Bartolo. Siya ang nagpalinaw sa isip ko. Mula noon ay siya ang naging kapatid ko sa kalye, ang kaibigan ko. Siya ang naging gabay ko para mabuhay ako sa malupit na kalakaran sa kalye. Nangingislap na ang mga mata nito marahil sa pagpigil ng mga luha. Bahagya na rin nagkaralkal ang tinig nito. Naantik ang kanyang kuryosidad sa mga sinabi nito.
kundi minsan ay hindi pa niya ito nakitang naging mahina o nagpakita ng kahinaan. Ng mga sandaling yun lang. Ngayon niya ito higit na hinahangaan. Hindi niya alam kung makakaya niya ang pinagdaanan nito. It was tormenting for him to listen to him unfold a dark part of his past. Muli niyang pinakinggan ang sinasabi nito. Hanggang isa-isang araw ay nagkasakit ako. Ngunit hindi ako iniwan ni Bartolo. Hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa niya para sa akin. Tuluyan nang nabasag ang tinig nito. Pinipigha ang puso niya na nakikita itong umiiyak. Alam mo bang nagnakaw si Bartolo para sa akin? Dahil sa kadesperaduhan niyang mailigtas ako, ay muntik na siyang makulong. Tinalikuran na rin niya ang prinsipyong itinanim niya sa akin. Pero sa minsan niyang paggawa ng masama, ay natulungan niya ako. Nabuhay ako. Utang ko yun sa kanya. Masisisi mo ba ako kung ganoon na lang ang paggawa ko ng paraan para mapagbigyan ko ang hinihiling niya sa akin? Pero lolo, kailangan ko rin isipin ang buhay ko. Kung tunay nga ninyo siyang kaibigan, bakit tinitikis niya kayo ngayong kailangan ninyo siya? Katwiran niya. Alam kong may mabigat siyang dahilan para gawin yon. Mabigat na dahilan? Naiiling na ulit niya. Ang sabihin ninyo, isa siyang walang kwentang kaibigan dahil bigla na lang siyang bumalaranda ng tumama ang kamao nito sa kanyang panga. Nasa mukha nito ang galit nang mag-angat siya ng tingin. Kung meron man sa ating dalawa na dapat tumanaw ng utang na loob, ikaw yun, Neftali. Wala kang karapatang pagsalitaan ng masama si Bartolo. Humihinga na sabi nito. Napatayo siya nang sapuhin nito ang dibdib. Kung hindi niya ito naagapan, ay baka bumagsak na ito sa sahig. Tinawag niya ang isa sa mga katulong at ang driver at inutusan ng mga ito na ihanda ang sasakyan. Siya ang may kasalanan kung may masamang mangyari sa kanyang lolo. Humarurot sa gitna ng gabi ang kanyang kotse. Mabilis naman ang pagmamaneho ni Mang Donato patungo sa ospital. Hold on, lolo, pulong niya rito. Mabuti na lang. At maluwag ang kalye ng gabing yon, mabilis silang nakarating sa ospital. Kanina pa nahahalata ni Rebane ang pagkakatensyon ng nobyong si Alex. Pati tuloy siya ay natetensyon na rin sa anumang nais nitong sabihin. Looking at him now made her regret that moment of madness she did in Puerto Galera. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya naipagtatapat dito ang insidenteng yon. Nangangamba kasi siya na baka hindi siya nito maintindihan. Pero paano nga naman ito yon maiintindihan kung sa simula pa lang ay alam niyang mali ang ginawa niyang yon? Alex had been very good to her. He had been a gentleman. Kahit minsan ay hindi nito iginiit ang karapatan nito bilang kasintahan niya. Kaya ganoon na lang kalaki ang pagsisisi niya sa hindi sinasadyang pagtataksil siya nito. Lex, is there something wrong? Is there something you want to tell me? Kinagkap niya ang kamay nito. Tila nag-atubili ito. Nginitian niya ito. Siya man kasi ay nais ding ipagtapat dito ang kabaliwan na nais mangyari ng kanyang lolo. Nais niyang ipaintindi rito na gusto niyang sundin ang nais ng kanyang lolo dahil sa kalagayan, kalusugan nito. Rebane, gusto ko sanang sabihin sa'yo na makikipag-break na ako sa'yo. I'm sorry. Parang bumbang sumabog sa pandinig niya ang sinabi nito. Kunot noong tumitig siya rito. Hindi ka may kasalanan. It's me. Kahit na nasaktan siya sa pagkipagkalas nito, ay hindi niya yun ipinahalata rito. Ngumiti pa nga siya rito upang itago ang sakit na nararamdaman niya. It was better that way. She was spared from having to explain her crazy behavior in Puerto Galera. Hindi na siya naghanap na paliwanag mula rito. Marahil nga ay kailangan niyang pagbigyan ng kanyang lolo. Inindan niya ang paghiwalay nilang yon ni Alex. Ito ang pinakamatagal niyang naging boyfriend. She was expecting that he would be her future partner. Dahil doon at sa kalagayan ng lolo niya
sumunod siya sa asyenda nila sa Nueva Ecija. Nauna na roon ang kanyang abuelo. Doon niya paggagalingin ang kanyang nasaktang puso. Nagpaalam siya kina Mina at Lee na ang mga ito na muna ang mamahala sa bookstore. Magbabakasyon muna siya. Sumang-ayon naman agad ang mga ito. Huwag na raw niyang alalahanin ang bookstore at ang mga ito na ang bahala roon. Magandang pagkakataon na rin daw yon para mas madali siyang makarecover sa breakup nila ni Alex.